Pag sinabi kong ang tao ay tulad ng tae, tama ba ako o mali? Naaalala nyo pa ba ang post kong ito? So far, marami sa mga nag-comment ang nakagets ng tamang sagot. Ang tamang sagot dyan ay depende sa context. Kung sasabihin kong magkatulad sila ng texture, syempre, mali ako. Pero kung sasabihin kong magkatulad sila ng bilang ng letra, then obviously, tama ako. Context matters. Isa yan sa dapat nating tandaan. Kaya nga maraming nagtatalo-talo about religion kasi kadalasan kahit iisa lang yung basihan nilang scripture, nahihirapan ang mga taong alamin ang eksaktong context ng nakasulat dito. Kaya rin nahati sa pagkadami-daming sekta ang mga religion kasi ang need lang naman gawin ng isang tao para makapagtayo ng sarili niyang religion ay laruin ang konteksto at lituhin ang mga tao sa tunay na kahulugan ng nakasaad sa mga ito. Ang mga tao naman ay may tendency na maniwala na lang kasi kadalasan ay wala silang kakayahang balikan at i-verify ang totoong context lalo na mula sa mga aklat na ilang libong taon na ang nakalipas noong isulat. Yun nga lang, hindi religion ang topic natin for today. Last time nagpa-poll ako kung ano ang gusto nyong next content ko. Majority ng bumoto ay nagkasundong gawan ko ng part 2 ang video na ito kung saan i-expose natin ang mga deceptions ni Attorney Libayan sa mga videos niyang ito sa akin para pagmukhain akong deceiver tulad ng claim niya. You deceive people? Ikaw pa nga nang nag-show, deceiver. Deceiver ka talaga. Promise, ibabalik ko lahat sa iyo yan. Hindi ko tatakasan yung mga paratang mo sa video na ito. Sasagutin ko lahat yan, point by point. At titiyakin kong lilitaw sa huli kung sino sa ating dalawa ang nagsasabi ng totoo. Aside from that, i-expose din natin ang mga estilo niya sa pangmamanipula. Pero bago ang lahat, konting throwback muna tayo ng nakaraan. Sa part 1 ng aking video, pinatunayan ko na sa first 1 minute pa lang ng video niya, may 3 deceptions na agad siyang ginawa. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, itong video ni Garawi na ito, this was published 1 day ago lang. So na sinabi ko sa inyo, hindi ko na papansinin muna yung mga nakaraan. Dito na lang tayo sa bago. Let's see if really wala nga daw siyang ginagawang deception or kasinungalingan. Pero mga kabatas natin, as it turned out, umpisa pa lang, jackpot na. Ayan, umpisa pa lang daw jackpot na. Deception. Attorney naman, nasa gitna ka na ng video ko nagsimula. Bukod sa 3 deceptions na yan na nahuli natin, nagpakita pa ako ng 3 more deceptions na galing sa iba pa niyang videos. Nangako akong ibabalik ko sa kanya lahat yan. And so far, may 6 na tayong naibalik sa kanya. Deception! Panoorin nyo na lang ang buong video ko na yon kung hindi nyo pa napapanood. Ngayon, bago ko ituloy i-play ito at ipakita sa inyo ang mga sumunod na deceptions niya, mas mainam siguro na maunawaan muna ninyo ang buong context para mas malinawan kayo sa mga subliminal deceptions ng abogadong ito. Kasi nga 'di ba, madaling magmanipula ng tao pag walang kakayahan ang mga tao na balikan ang nakaraan. Pero hindi uubra sa akin 'yan. Kasi kayang-kaya kong balikan at i-check lahat ng sinasabi niya kasi may copy ako ng every dates, every title, and every links ng every single Axie, NFTs, and cryptocurrency videos niya. Inaral ko lahat yung 145 videos ni Attorney. Kaya kabisado ko ang galawan ng abogadong ito sa social media. Alam na alam ko kung kailan siya nagpapalit-palit ng position at kung kailan siya nagde-deny ng mga nasabi na niya. Kaya kung kayo napapaglaruan niya, hindi uubra sa akin yan. Huwag ako libayan. Huwag ako. Mga kabatas natin, claim na natin, ha? Tayo, mga kabatas natin, ang isa sa mga frontliners na nagde-declare na Ponzi scheme, yung mga shitcoins na yan. Diba? Yung mga crypto na yan. Yung mga NFTs na yan. Deception! Ang isang non-fungible token ay legal. Hindi ko naman sinasabing scam siya. I'm just telling you about the risks. Hindi ko sinasabing scam yan. Most likely, it will be the future. Hindi cryptocurrency ang scam, mga kabatas natin. Alam nyo ako, I believe in cryptocurrency. Gusto ko rin ng decentralization. Where's the fact? July 7, 2021 kami unang nag-content ni Nico David about Axie. That time kasi inaaral ko pa lang ang Axie, tapos kinuha niya akong scholar. I warned Nico David na mas okay pa mag-invest na lang siya sa Bitcoin or Ethereum kesa mag-invest sa Axie dahil hindi ko talaga nakikita magandang investment ang Axie. Gayunpaman, dahil nga poker player si Nico David, sanay siyang sumugal. Nag-invest pa rin siya dito at ipinagkatiwala niya sa akin ang pagmamanage ng Axie niya.
Siyempre, wala akong ilalabas na puhunan at talagang makulit siya sa kabila ng warnings ko, tatanggi pa ba ako? That content that we made served as a warning din sa mga nahahype sa Axie. In-explain namin ang risk and volatility. Ipinakita namin sa video na ito ang possibilities na malugi ka sa Axie. Halimbawa, bibili ka ng mga Axies, maglalabas ka ng mga 40,000, 50,000, mga ganong halaga. Medyo mag-isip-isip ka rin kasi gaya nga ng nabanggit natin kanina, mayroong volatility ang cryptocurrency. So itong SLP na to, marahil nakaka-FOMO sa ngayon kasi mataas siya, pataas siya. Pero baka sa mga susunod na araw, biglang bumagsak yan eh. And sa mga manager din, kailangan maintindihan nyo yan, ha? Huwag lang pasok ng pera. Ngayon, malakas ang market, may search tayo ng players, good. Pero, darating yung panahon, nahihirap yan. Like everything else sa crypto. And SLP pwede rin bumagsak ang SLP ng ganun. It could happen na ang dami nating napasok na pera tapos biglang bumaba. Wala pa rin yung kasiguraduhan. Ngayon, okay. Pero baka next month or next month, hindi na okay. At hindi mo masasabi nakikita ka talaga dito eh. Maaring, let's say, okay, halimbawa, tinanggap ka nga ng isang manager. Tapos biglang bumulusok naman pababa yung value ng SLP. Ngayon mataas yung hype ng Axie pero there might come a time na bumaba yan and iyak tawa tayo lahat. So, we have to be prepared for that. Hindi ito easy money, okay? Never. Pero inaamin ko rin na after kong ma-experience maglaro ng Axie, nagustuhan ko yung laro. Kasi halos similar siya sa kinaaliwan ko din dati na laro, Yu-Gi-Oh! Isang uri ng card game. Kaya every time na may mga nagtatanong sa akin kung okay daw ba mag-invest sa Axie, parati kong sinasabi na kung investment ang hanap nyo, mas mabuti pa mag-invest na lang kayo sa Bitcoin or Ethereum. Pero ini-encourage ko ang lahat na itry maging scholar dito so they can at least experience the game and at the same time, have a chance to earn SLP habang nag-e-enjoy sila. If na-e-enjoy nga nila yung mga tipong ganetong genre ng laro. Then after few weeks, matapos ang content namin na yon ni Nico David, nag-decide na rin si Attorney Libayan na makijoin na rin sa Axie bandwagon. August 3, 2021, ang kauna-unahang content ni Attorney Libayan about Axie. Hindi ko naman kayo din discourage na maglaro o hindi kahit ako kasi I have questions about it and I haven't played it. The next day, August 4, ito na yung first time na itinanong niya kung saan galing ang pera. Wala siyang binanggit na required ng developers sa mga gustong sumagot. Ngayon ang tanong ko, doon sa mga Axie players, saan galing yung mga pera na kinikita nyo? Noong mga panahong ito, malinaw ang stand niya na hindi siya against sa mga sumasali dito. I'm not even telling you not to join. At isa sa hinangaan ko kay Attorney Libayan noon, yung parati niyang sinasabi ang mga ito. Doon sa mga tao na nagko-correct sa akin, thank you. If I'm wrong, correct me. Nag-i-invest ako sa sarili ko. Nag-i-invest ako dun sa trust ng mga tao sa akin. If I am wrong, I will definitely apologize. And I will delete all the videos. Ang iiwan ko lang yung apology video ko. Gagawin ko talaga yon. And I will not be ashamed to say that. Siyempre, sa mga bashers din, stay put lang kayo, makinig kayo. Pag mali ako, i-correct nyo ako. Kaso, mali pala ako ng pagkakakilala ko sa kanya. Fast forward noong August 22, ito na yung sinabi niya in public yung naging usapan nila ni Nico David behind cam. Sabi nga ni Nico David, debate. Yes! Sabi ko sa kanya, debate tayo. Kunin mo lahat ng mga technical analyst. Kunin mo lahat ng mga gusto mong kunin na tao. Ito namang si Nico David dahil nga naniniwala siya na naaral ko ang Axie at alam niyang I do technical analysis sa mga tradings ko, in-invite niya ako na gawa ng content ang challenge ni attorney na sagutin kung saan galing ang pera. Hindi naman ako nagdalawang isip kasi una sa lahat, may idea talaga ako kung saan galing ang pera dahil napag-aralan ko na ang tokenomics ng Axie Infinity. And pangalawa, sabi ni attorney, wala pa daw nakakasagot nung tanong na yon. Ipaliwanag kung saan galing ang pera. Ganun lang naman eh. Bakit hanggang ngayon wala makapagpaliwanag na ganun? So for me, it's an honor to be the first one na makasagot ng tanong and I see it as an opportunity na makapag-share ng knowledge. Kaya naman noong August 24, 2021, pinost ni Nico David sa channel niya ang sagot ko sa challenge ni Attorney Libayan. Pero to summarize, ganito lang ang pinaka-point ng content kong yan. We already know na ang kikitain mo sa paglalaro ng Axie ay SLP and AXS, dalawang cryptocurrency token. Basic na yan. So ang need ko na lang i-explain ay paano nagkaka-value ito. I'm sure every traders know na magkaka-value lang ang crypto kung may bibili neto. In short, all it needs is a demand. Basic knowledge na rin yan. So ang buong video ko ay in-explain ko na lang kung paano magkakaroon ng demand ang SLP at AXS.
By the way, up to now, posted pa ang video na yan sa FB page ko kung gusto nyong makita ng mas detalyado ang explanation ko. If inintindi nyo mabuti ang video ko na yan, it is not even a pro-Axie video. It is just a simple explanation kung paano nagkaroon ng value ang SLP. I even ended the video sa possibility na dumating ang time na malaos ang game na to at kasabay na nun na mawawala ng value ang SLP. Paglaos na, wala nang demand ng Axie, wala nang demand ng SLP. So may mali ba dyan? Pero syempre, kailangan tutulan yan ni Attorney Libayan. Talent niya yan eh. August 25 noong sumagot si Attorney Libayan, naghahanap si Attorney Libayan kung saan niya ako pwedeng butasan sa video ko. Since wala siyang mahanap, ang ginawa niya, he intentionally took me out of context. Ibinibintang niya sa akin na I took him out of context, di ba? Pinutol niya! Pero ang totoo, gawain niya talaga yun. Dirty tactic. Pakinggan nyo itong eksaktong sinabi kong ito sa video ko na yun ha. Tulad ng stocks, Bitcoin, gold, oil, lahat yan tumataas at bumababa ang value depende sa demand. So malinaw di ba? Ano ang context ng pagkakatulad nila? Lahat sila tumataas at bumababa depende sa demand. Example, yung oil. During pandemic noong 2020, since nasa bahay lang lahat ng tao, anong nangyari? Nawalan ng demand sa oil. So ano ang nangyari sa oil price? Bumagsak. Take note, hindi lang basta nag-zero nag-negative pa. Negative $37 per barrel. Bakit? Kasi nga walang demand. Tama ba ako o mali? Pero pakinggan yung maigi kung paano pinaglaruan ni Attorney Libayan ang mga sinabi ko. Pinutol-putol niya. Ito, kino-compare nyo sa stocks. It cannot be compared to stocks. Why? Because stocks, no, yung mga shares niyan, they have par value. Before these stocks, no, will be traded, publicly traded. May par value na yan, may minimum. Lahat yan. Deception. Ang layo ng sagot, di ba? Ang tanong lang naman mali ba ako nung sinabi kong tumataas at bumababa din ang stocks? Depende sa demand. O tuloy na, stocks daw. Stocks, Bitcoin. Bitcoin! Napaliwanag ko na yan. Diba? Yung Bitcoin. People, no, use Bitcoin because of trust. Especially doon sa drugs at money laundering. Kaya hindi mawawala yan. Another deception. Ang layo ulit, di ba? Utility ng Bitcoin na ang in-explain niya. Ang tanong ulit, tumaas ba at bumaba ang price ng Bitcoin dahil sa demand? Tapos gold. People buy gold, no? Because of its value din. And it's used in jewelry. It's used in electronics. Wag nyo nga akong niloloko. Ang daming gamit ang gold. So don't compare that. Ang layo. You are employing deception again. Use and value ba ng gold ang kinumpara ko? Again, hindi ba tumataas at bumababa din ang value ng gold depende sa demand? And, no, itong gold, naging basehan yan ng pera noon. Diba? That's part of our history also. Ang lalayo ng mga comparison nyo. Deception. Yung comparison ko pa ngayon ng malayo. Siya nga tong malayo ang pinagsasasabi sa pinupunto ko. And lastly, yung oil. Ano pa daw? Gold, oil, lahat yan. Oil, pati oil! Pati oil, sige nga, patakboy mo yung sasakyan mo na walang oil. Talino. Deception. Siyempre, tuwang-tuwa naman ng mga followers ni Attorney Libayan kasi akala nila na durog ako doon at walang kakwenta-kwenta yung sinabi kong yun. Again, context matters. August 26, nag-counter-argument ako and I asked him to apologize sa intentional na pag-twist niya sa mga sinabi ko. This is actually a test kung totoong kaya niya mag-apologize sa pagkakamali niya, intentional man yan o hindi. I believe I deserve an apology at least for this part lang na ito. Medyo pinagmukha mo kasi akong bobo dito na nangangarap na kasing laki ng silbi ng oil and gold ang SLP. Wala akong sinabing ganun. Dito ko rin matetest kung talaga bang kaya ng isang Attorney Libayan mag-apologize sa pagkakamali niya, whether intentional yan o hindi. August 27, sumagot siya pero hindi na siya nag-rebat sa lahat ng sinabi ko sa second video ko na yon, except dun sa part na sinubukan ko siya kung totoong kaya niya mag-apologize sa pagkakamali niya. At dito na lumabas ang tunay niyang kulay. Di ba may graph ka na pinakita? May graph ka na pinakita, tapos alam na natin na yung graph na yon pataas ng pababa, pataas at pababa, depende sa demand, di ba? Bulag ba? Siguro. Ewan ko kung sino ang bulag. Ano? Tapos, kailangan pang mag-example ng stocks, ng oil. Ano pa yung mga example niya? Di ba? Ang daming example. Yung example na yun, mga kabatas natin, para lang i-explain sa atin na tumataas. Tsaka bumababa. Tumataas. Bumababa. Ayon sa demand, yung mga produkto na yan. Ang galing! Dapat ba akong mag-applause doon?
Nag-agree siya sa sinabi ko na totoong tumataas at bumababa ang price pero he did not apologize or at the very least admit na mali siya. So ibig sabihin lang noon, hindi totoo ang sinabi niyang ito. If I am wrong, I will definitely apologize. And I will delete all the videos. Ang iiwan ko lang yung apology video ko. Gagawin ko talaga yon. And I will not be ashamed to say that. Deception. Tapos, ano ang ginawa niya sa mga sumunod? Pinanindigan niya ito at inulit-ulit pa niya ito sa iba pa niyang videos para mai-attach niya ako sa salitang oil. Ganon yun. Tapos, katulad ng oil, katulad ng gold, katulad ng lahat ng graph, no, may pataas pababa yan. Huwag kayong tatanga-tanga, huwag yung susundin si Attorney Libayan, ha, na hindi niya alam bumasa ng graph. Sinasabi niya na parang yung SLP na yan, parang commodity na rin daw na oil, di ba? Sino mga nagsasabi ng ganon? Siyempre, nagpa-fluctuate. Parang oil nga, di ba? Sabi nila. O, ganun lang yan. Parang oil, di ba? Parang stocks. Pataas, pababa. Di ba? Sana oil. Pero hindi yan oil eh. SLP yan. Gaganon lang, parang oil. Hindi pala. Sana oil. Gamit tayo ng utak. Tapos, marunong kang tumingin ng graph. Marunong kang tumingin ng trend, di ba? Parang oil. Gold. Taas, baba. Diba? Binanggit-banggit ba nito ni on-chain gaming yung trading na yun? Na binabanggit ng mga sana oil? Sa trading daw kumikita. Parang oil. Ba't hindi na lang sa oil? Hindi na lang sa oil. Alam niyo ang ginagawa nila dito? Natapos nilang igaya yung crypto sa oil. Crypto sa gold. Taas baba. Lahat ng gusto niyang i-character assassinate ay kinakabit niya sa mga keywords tulad ng Pokemon Girl, blockchain is powerful, tabingi, and so on. Ganyan na ganyan ang ginawa niya to discredit yung taong tumalo sa kanya sa debate. Para every time na sasabihin niya mga keywords na yan, gaya for example niyang oil, ako ang maaalala ng followers niya, tapos i-connecta niya sa ibang bagay na walang kinalaman sa akin. Gumagamit siya ng anchoring technique ng Neuro-Linguistic Programming o NLP. We will talk more about this sa mga future videos. Pero here's an example para maunawaan nyo how this works. Pansinin nyo maigi to ah. Diba? Sana oil. Pero hindi yan oil eh. SLP yan. SLP na tinatae ng oblong na tatalbog-talbog. Kapag naglalaro ka, yan yun. Accept that fact. Huwag na tayong manloko ng mga tao. Ngayon, ang ginagawa nyo na namang dahilan itong Evergrande na ito. Una, binanggit niya ang keyword na oil para ma-trigger ulit yung stimulus ng brain na magre-remind sa mga tao sa akin. Then, ikinonekta niya sa word na manloko at yung issue sa Evergrande. Tapos gumamit siya ng salitang nyo. He is doing this pattern over and over. Kaya mapapansin nyo na ganun na lang kalaki ang galit sa akin ng mga followers ni Attorney Libayan kahit ang ginawa ko lang naman ay simply mag-explain kung paano nagkaroon ng value ang SLP and AXS. Now, since hindi na siya sumagot pa sa mga arguments ko sa second video ko, wala nang reason para mag-respond pa ako. Ito si Darcy. Attorney, may sinabi si Garawi. May bilang pa ba si Garawi dito sa atin? Alam nyo, kahit ano na siguro sabihin niya, tapos ito yung usapan eh. Diba? Kung baga, he failed to meet up. No? Kung baga, hindi siya makasalubong eh. So kahit anong sabihin niya, wala na. Take note ha, sinagot niya ang video ko na ito pero hindi na niya sinagot ito. Tapos fast forward after 2 years, December 15, 2023, biglang heto at kinontent na naman niya ako out of nowhere. Pero hindi niya pa rin sinagot yung second video ko na yon. Ang binalikan niya ulit ay yung first video ko na matagal na niyang nasagot. And at this very same video, he said they lied, pertaining to me and Nico David. What did they do? Mga kabatas natin. They lied. They lied to people. Saan galing yung pera? They again, mga kabatas natin, they again lied to you. You deceive people. Don't do that. Sa video na ito, ni-remind niya yung mga followers niya kung sino ba itong si Garawi and yung itinanim niyang argument ko na binasag niya kuno. Kailangan niyang i-refresh ang kanyang followers dahil mahigit 2 years na ang nakalipas. Yan, kinumpara nila ang Axie Infinity parang stocks daw, parang gold, tapos parang oil. Nataas baba. Mga kabatas natin, may value pa rin ang oil ngayon, ang SLP wala na. Full of deception. Lies. Ano ang context ng pagkakatulad nila? Lahat sila tumataas at bumababa depende sa demand. Also, akala ko ba tapos na ang usapan? May bilang pa ba si Garawi dito sa atin? Alam nyo, kahit ano na siguro sabihin niya, tapos ito yung usapan eh, di ba? Deception! Mga kabatas natin,
Yan o. This is an already deleted video, pero makikita naman natin, no? Deception again! Hindi po yan deleted, pero I'm willing to delete that if mapapatunayang may mali sa mga sinabi ko doon. Then after this, sunod-sunod na video na ang inilabas niya, calling me a deceiver. Okay na sana eh, magpakasawa siya sa pagpapanggap na panalo na siya sa Axie. Pero ibang usapan na ito, this time kasi, pagkatao ko na ang issue niya. Wrong move, Libayan. Wrong move. Ngayong alam nyo na ang buong context, mas madali na nating mahuhuli ang mga twisting and manipulative tactics na gagawin niya sa lahat ng videos na ito. Subukan na nating ituloy ang video niyang ito at tingnan natin ang version niya ng kwento. Hindi niya linalabas yung buong konteksto. So, hindi ko daw nilabas ang buong konteksto. Take note ha, ako yung tinutukoy niya dyan, di ba? Hindi niya linalabas yung buong konteksto. Isa pa mga kabatas natin, ganito yung nangyari dyan. Isa pa daw. That means, may additional siya sa ginawa ko bukod sa hindi ko daw nilabas ang buong konteksto. Pero, nag-add siya ng mga characters. This is where another deception came in. Ganito yung nangyari dyan. Nalalamatan na yung Axie Infinity. Ang dami ng taong galit sa akin. Yung Axie Infinity, naglalabas na rin ng mga abogado na pinapa-interview nila sa mainstream media. Okay? Kung sino-sinong abogado na rin ang tinatap nila, meron pang attorney nuts yata noon. Nagdagdag siya ng mga character sa kwento sa halip na ituloy niya yung sinasabi niyang additional na ginawa ko. Also, kung i-analyze niyong maigi, pinapalabas ni Attorney Libayan na connected si Attorney Nat sa Axie. This is a very bold claim. Kung hindi ito masusuportahan ni Attorney Libayan ng katibayan, then this is another Deception! Meron pang attorney nuts yata noon na naggumawa ng content na bakit hindi scam sa akin ang Axie Infinity. Hindi niya rin naintindihan kung ano yung skema ng Axie Infinity. Dinideceive na naman kayo eh. Isa sa style yan ni Attorney Libayan, pag hindi niya kayang i-rebut ang isang tao, he will just say hindi niya naintindihan dahil confident siyang paniniwalaan na ng mga followers niya ang mga sinabi niya. Pero take note, hindi lang basta puro salita si Attorney Nuts. Maraming ipinakitang proof si Attorney Nuts based sa batas. Niwala si Attorney Libayan ni isang video addressing Attorney Nuts dahil alam niyang mabigat ang mga nilatag ni Attorney Nuts na katibayan. Anyway, ituloy natin. Tapos, galit na galit sila sa akin. Laughing stock daw ako ng buong community. Sila. Kasama ba ako dun sa sila? I don't think so. Wala kasi akong sinabing ganyan kahit i-check nyo lahat ng mga videos ko. Dapat nag-stick na lang daw ako sa pagiging abogado. Ngayon sinabi ko sa kanila. Kanila? Isa lang naman ang kalaban nyo. Ako lang. Kasi yun nga ang sinasabi nila eh. Ito, syunga-syunga talagang abogado ito. Boomer! Yung pantawag nila sa akin. Abogado naman yan, hindi naman yan gamer. Anong ginawa ko? Naglaro ako ng games. May nakita ko sa inyo. Naglalaro ako matagal. 90s kids to. Hindi siya programmer. Hindi ganito yan. Hindi maalam sa ano yan. Again, hindi ko sinabi ang mga yan. May website ako. May marunong ako medyo C++, pero hindi ganun kagaling ng mga kaibigan ko. Pero, mga kabatas natin, yun ang punto. Kailangan yung mga kadebate ko, yung hindi lang naman mag-iimbento ng kung ano-ano. Kasi ako alam ko yung sinasabi ko, sila hindi. Isipin mo, kumpara mo yung SLP sa oil at saka sa stocks. Napansin nyo ba yon? Biglang kinonek niya ulit sa akin. Nakita nyo kung paano siya nagtahi ng kwento. Sinimulan niya muna na ako ang tinutukoy niya. Nag-introduce siya ng iba't ibang tao na galit sa kanya na tinawag siya ng kung ano-ano. Then gumamit siya ng mga plural pronouns gaya ng nila, kanila, sila para tukuyin ang mga taong ito to make it appear sa mga audience na iisang grupo lang kami o magkakasama kami. Then tinapos niya na ako ulit ang subject. So yung na-create niyang galit sa mga followers niya mula sa pambabastos ng mga umaway sa kanya na iba't ibang tao, na-direct niya ngayon sa akin lahat. Deception! Hindi nyo yan marahil mapapansin kung manunood lang kayo. Kasi this is a combination of subliminal messaging and neurolinguistic programming. Ang effect nito ay doon sa mga matatagal nang nakasubaybay sa kanya. Hindi ordinaryong content creator itong si Libayan. He can create hate to anyone na targetin niya. Ayon na rin mismo sa kanya, he is a dangerous influencer. Ang hindi maintindihan ng marami kasi, itong ginawa kong the most dangerous influencers. Of course, kasali ako dun. Actually, out of all the influencers siguro in social media, I am one of the most dangerous. So ayun, pasensya na kung sobrang haba ng video ko ngayon, pero required na maikwento ko ang buong pangyayari para ma-expose natin lahat ng hidden deceptions niya sa lahat ng videos niya na ito. Surprisingly, nasa ika 2 minutes and 36 seconds pa lang tayo ng video na hinihimay natin. In this one video alone,
5 deceptions na ang nahuli natin. Bukod pa sa pagkadami-daming nakita natin sa ating pagbabalik tanaw sa mga nakaraang videos niya. Teka nga muna. 5 nga lang ba talaga? Hindi ba itong buong second minute ng video niya ay nagkwento siya ng nakaraan para lang ibalik ang issue niya sa akin sa oil and stocks? Akala ko ba sabi mo earlier, hindi mo napapansinin yung nakaraan? So, na sinabi ko sa inyo, hindi ko na papansinin muna yung mga nakaraan. Oops! Deception! Ang tindi mo, attorney. So far, nag-a-average ka na ng 2 deceptions per minute. Pero hindi pa tayo tapos, Libayan. Marami-rami pa itong videos mo sa akin na hihimayin ko. At kung magpapalusot ka na naman na I'm taking you out of context again dito sa mga ipinakita kong proof, I dare you na i-play mo sa channel mo ang kabuuan. Gayon pa man, I hope kahit sa content ng drama seryeng ito ay may napupulot kayong aral kahit papano. By the way, para sa mga sumusubaybay sa drama seryeng ito, i-follow nyo rin si Ecclesiastico. Marami din siyang in-expose na kasinungalingan ng abogadong ito. Minsanan din lang siya mag-content, pero pag bumanat yan, tameme si Libayan. Here's an example ng isa pang argument na Ecclesiastico na iniiwasang sagutin ni Attorney Libayan. Pero meron akong tanong dito kay Attorney Libayan. Pakinggan nyo itong mabuti ha, dahil ang tanong ko ay patungkol dito sa video na ito. Ako po ang iyong lingkod, si Attorney Libayan. Nais ko lang pong sabihin na ang membership sa ating Batas Natin YouTube channel ay available na po. Ang proceeds ho ay gagamitin po para lalong pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating mga community members pamamagitan ng pag-hire ho ng mga editors at webmasters. Eto ang tanong ko dito. August 20, 2020, that was 3 years ago, naglagay ng membership fee si Attorney Libayan at ang sabi niya ang makakalap na pondo ay para lalong pagbutihin ang pagbibigay ng serbisyo sa community members sa pamamagitan ng pag-hire ng editors at webmaster. Ang tanong, bakit noong May 5, 2023 sa live niya, ito ang sinabi niya? Pinapayuan ako ni Doc Adam noon. Nung nag-uumpisa ako sa YouTube, nung unang nagkakilala kami, lagi kami nag-uusap, nagtatawagan. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Attorney Libayan, sabi niya sa akin, ang dapat mong gawin, magkaroon ka ng edited videos. Ayan ang payo ni Doc Adam kay Attorney Libayan, dapat magkaroon ka ng edited videos. Yung edited videos mo, yun yung magkakaroon ng mga 1 million views. Sabi niya ganyan sa akin. Kasi nga, mabobore yung mga tao dyan sa ginagawa mo. Dahil ang sabi ni Doc Adam, maboboard ang mga tao sa ginagawa ni Attorney Libayan, kaya pinayuhan niya na magkaroon ng mga edited videos. Siyempre, yun ang ginagawa niya and it works for him. Alam niyo yung sinabi ko sa kanya? Oo, magandang suggestion yan. Pero, I don't have the time. Sabi niya, kuha ka ng editor mo. Ayan, sabi ni Attorney Libayan, wala raw siyang time mag-edit ng video. Kaya ang payo ni Doc Adam, kumuha ka ng editor mo. At eto ang sagot ni Attorney Libayan. Pero pag kumuha ako ng editor ko, kakausapin ko pa rin yung editor ko kung paano ko gusto lumabas yung video. Tapos pag hindi ko nagustuhan, mag-e-edit kami, magkakaroon ng back and forth. Bear in mind, May 5, 2023 itong video na ito. At dito, maoobserbahan ninyo na ayaw niya ng editor. So bakit doon sa video niya noong August 20, 2020, ang sinabi niya ang makakalap na pondo ay para sa editor at webmaster? Ang tanong, nagsinungaling ba siya sa tao para mas marami ang magbayad ng membership fee? Totoo ba ito? Kung magre-rebat ka, Attorney Libayan, dito sa video ko na ito, pakisagot na rin yan ha. Kasi kung totoong nangako ka ng editor, gayong wala ka palang plano talagang kumuha ng editor, then that is Deception! Masyado ka magmagaling, naturing ang abogado pero mas matalino pa ang matching. Ganyan kapag walang magandang nagagawa, walang alam gawin kumilos, kaya puro dada sa iyong sinimulan. Alam mo ang patutunguhan, masusubukan kung ano ang iyong pinaglalaban. Nakakatawa kung lubos mo na pag-iisipan, ikaw yung abogadong nakasuhan.